umaga po sa bawat isa. Ang pagkakaalam ko po, meron daw pong tradisyon dito sa SGBC na pag may bisitang pastor, ang pastor's wife ay magbibigay ng special number. Blessing, kantayin mo yung golden. So, purihin po ang Panginoon sa opportunity to preach the gospel to you. Ang title ng ating message this morning ay Keeping the Unity of the Spirit, based on Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. May request everyone to please stand. Basahin po natin muli sa English. Ephesians 4, 1 to 3. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Praise God for His Word. Let us pray. Amin, Diyos Ama, bigyan niyo po kami ng humility, ng excitement and joy. Fill us with your Holy Spirit as we listen to the gospel. In Christ's name we pray. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Keeping the unity of the Spirit based on Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. Ang unity ay kailangan po sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Mas marami ang ma-accomplish kapag merong unity sa mga tao, sa mga grupo, or sa organizations. For example, sa basketball, merong different positions. Merong mga guards, may center, may forwards. Pag merong unity sa team at walang buhaya, yung tawag nga na yung buwakaw, yung hindi namamasa ng bola, napakagandang pagmasdan. It's an art. At malaki yung chance na manalo. There should be unity in both offense and defense. Sa choir, merong iba't ibang voice types. May soprano, may alto, may tenor, at may bass. Kailangan ng musical unity or harmony para mag-blend yung mga parts. Si Blessing nga, yung boses niya, soprano yan pag nagagalit. Sa Philippine politics, na-relate tayong lahat. Alam naman natin na merong unity. Tama po ba? Unity in corruption. Talagang organized ang pagkurapot sa pera ng taong bayan. At of course, sa majority of voters, meron ding unity. Lagi nating niluluklok yung mga corrupt officials. Hindi na tayo nadadala. Yung mga langgam, minsan pag wala po tayong magawa sa buhay, masarap pagmasdan yung mga langgam habang kinakain yung asukal natin sa bahay. Ang ganda nilang pagmasdan sapagkat sila ay united sa food gathering. Merong tinatawag na scout ants. Sila yung mga naghahanap ng pagkain. Tapos magsasend sila ng signal, darating na yung mga working ants para mag-gather at mag-share ng food. At pag kinagat tayo ng mga langgam, hindi lang isa, di ba? Grupo silang kumakagat sa atin. And when it comes to church unity, laging maganda sa paningin kapag ang people of God ay nagkakaisa. United in prayer, united in giving, united in singing. Isa sa pinaka-hinahangaan ko po dito sa SGBC ay yung pag-aawitan. Honestly, talagang napakatindi ng energy at nagbe-blend lahat ng boses. Talagang bigay effort, nakakatuwa po iyon. Pero pagdating ng preaching, pagod na, kaya natutulog po yung 12. Ayun lang, no? United in helping the needy. United sa paglilinis ng place of worship. Di ba minsan may panawagan o meron po tayong general cleaning. Although yung ilan, pag mirenda na pumupunta para saktong-sakto. United in studying and spreading the gospel. As Psalm 133 verse 1 says, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Why is church unity important? Una, it edifies the body of Christ. Mas lumalago po tayo kapag merong unity. Pangalawa, it gives a good testimony to the church. Mas efficient ang witnessing, mas effective kapag united ang mga mananampalataya. And of course, ultimately, it glorifies God. Ang title ng message natin, Keeping the Unity. The word keep, keeping the unity. It means, ang unity sa church ay nag-exist na. Hindi natin kinreate ang unity na ito.
At ang sabi po, keeping the unity of the Spirit. It is the Spirit of God who created this unity. Yung church ay inahintulad po sa katawan ng tao. Merong iba't ibang parts, may iba't ibang functions, yet all belonging to one body, with Christ as the head. Yung mga Jews, sila ay obsessed sa pagsunod sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moses. Yung mga Gentiles naman, devoted sa pagan worship. Pero sila ay naging united in Christ. Jews and Gentiles, as emphasized in Ephesians chapter 2, na nanampalataya kay Kristo Jesus, ay bonded together by the gospel. Hindi naman po yun. Kailangan din nating i-remind yung ating mga sarili in discussing unity, that the church is one and universal. Ano po ibig sabihin nun? Lahat ng mga tunay na mananampalataya ni Kristo, mula sa iba't ibang generations, iba't ibang mga bansa, dead or alive, ay bahagi ng one universal church. At magkakaroon po ng great grand reunion ng mga followers ni Kristo. Sabi nga sa awit, from every tongue, every tribe, every people, every land, for what purpose? Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Kaya pag meron po tayong namamatay na kapatiran, sinasabi natin sa isipan po natin, till we meet again. Doon sa lugar na may apoy. Ay, iba pala yun. Pero ang focus ng message natin this morning, a unity in the context of the local church sa SGBC. Kung saan tayo nabibilang. This local church is composed of men and women, young and old. This local church is composed of physically strong and physically weak. Sa mga young ones, energetic pa. Pero meron pong mga mahirap ng lumakad, mahirap na yung pagkilos. Dumarating po talaga tayo sa punto ng buhay natin na ganyan. Ika nga, merong mga members ng church, kumbaga sa airport, nasa departure area na. Kaya pray for canceled flights para medyo matagal-tagal pa. This local church is composed of rich. May rich ba dito? And poor. Sino pong rich dito? Pautang ng 1.5. Or saktuhan lang. This local church is composed of introverts and extroverts. Merong mga members na kailangan mong i-approach bago ka kausapin. Meron naman mga hindi mo kinakausap, ayaw mo ng kwento pero kinakausap ka. Merong in between, yung tinatawag na ambiverts. This church, this local church, is composed of beautiful people. And, kasi opposite yung ginagawa ko eh. Beautiful and kind na lang. But despite our differences sa personality, sa economic status, even sa political points of view, we were bonded together by the gospel. We are one in Christ. The Spirit of God has united us. Yung reality ng oneness sa church ay dinescribe sa verses 4 to 6 ng Ephesians 4. Basahin ko po. Apostle Paul said, there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. And in 1 Corinthians 12:12, it says, for as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Binigyan po tayo ng responsibilidad ng Diyos as members of this local church to maintain or keep the unity of the Spirit in the church. Of course, without discrediting the sovereignty of God in preserving the unity of His church. Here in the book of Ephesians, pagkatapos i-discuss ni Apostle Paul yung iba't ibang mga theological doctrines from chapter 1 to chapter 3, dito sa chapter 4, sinimulan niya sa isang practical appeal. At isa sa mga appeals niya sa believers sa Ephesus, okay, keep the unity of the Spirit. Para bang sinasabi niya sa mga kapatiran, mga kapatid, pwedeng na-amaze kayo sa mystery na kung saan naging isa ang mga Jews and Gentiles na nanampalataya kay Kristo Jesus. That's good.
But don't forget to preserve this unity, to maintain this unity, to keep this unity, and not to break this unity. Maaari po sa Ephesian Church, pwedeng merong ongoing tensions between Jews and Gentiles dahil sa kanilang magkasalungat na background. Sa bawat local church, meron po laging possibility na ma-challenge yung unity ng church dahil sa ating mga differences as well as sinful behaviors. Further, yung kampo ng kadiliman ay gagawin lahat ng makakaya niya para sirain ang unity ng church. Kaya we must be aware na baka ginagamit na tayo ng kaaway para sirain ang pagkakaisa ng iglesyang ito. Bago mag-appeal si Apostle Paul sa mga believers to keep the unity of the Spirit, dinescribe niya yung kanyang sarili sa verse 1 ng chapter 4, katulad ng description niya sa verse 3 ng chapter 3 ng verse 1, na sabi ni Paul sa unang bahagi ng 4 verse 1, I therefore, the prisoner of the Lord. Hindi inintroduce ni Apostle Paul yung kanyang sarili as prisoner of Rome. Hindi sinabi ni Apostle Paul, okay mga kapatid, I am a prisoner of Emperor Nero. But he said, I am the prisoner of the Lord. Siya ay naging prisoner not because of corrupt practices, hindi dahil sa flood control projects kung meron ng panahon na yon, but because of his faithfulness to the gospel of our Lord Jesus Christ. At nung sinabi ni Apostle Paul, I am the prisoner of the Lord, hindi nabawasan yung authority niya as an apostle, kundi mas napatibay pa po ito, sapagkat ang kanyang imprisonment ay resulta ng kanyang unwavering commitment to the gospel of our Lord Jesus. Paul was not ashamed of the gospel. Romans 1:16. Paul was not ashamed of Jesus. Kung ialaw po ng Panginoon na tayo ay makulong dahil sa pananampalataya po natin kay Kristo, for example, sa ibang bansa, can we proudly say, I am a prisoner of the Lord. It is my joy to be in chains because of the gospel. Or sabihin po natin, palayain niyo na ako, I will forget about Christ. Sa ikalawang bahagi ng verse 1, Paul said, beseech you that ye walk worthy of the vocation or calling wherewith ye are called. China-challenge ni Apostle Paul yung mga believers to remember their calling. To tinawag ang mga mananampalataya to salvation. Na tinawag ang mga mananampalataya upang maligtas at upang maranasan ang mga privileges ng gospel. Elected to salvation, justified by faith, adopted as children of God, reconciled to God, redeemed by the blood of Jesus, sanctified by the Spirit, and incorporated to the church. You belong to the church when you have faith in Christ. At kailangan daw isa pamuhay ng mga mananampalataya ang kanilang buhay na ino-honor ang ating Panginoon. In our quest for worldly success at yung ating obsession to reach our dreams, even the impossible dreams, we forget our calling. Nakalimutan na po natin, madalas, pag sobrang busy natin sa trabaho o sa pag-aaral, na hinugot tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Na binuhay tayo ng Diyos mula sa pagiging patay sa kasalanan. Isang nakalulungkot na realidad sa maraming local churches. Merong mga members, pag nabisi na sa work as sa studies, no longer remember their calling. Sapagkat ang pagiging active po sa church gathering ay bahagi ng ating calling. When we forget the church, we also forget our calling. And we forget ultimately Christ who called us to salvation and service. Pag sinabi po natin calling, minsan, misinterpret po natin ito eh. Pag sinabing calling, parang nililimit natin ito, ang mga pastors lang ang may calling. Ang mga missionaries lang ang may calling. Ang mga teachers lamang sa church ang may calling. O ang mga preachers lamang. Pero kahit anong profession na meron ka ngayon, you're also called by God. Called to love His church. Called to shine in your workplace. Called to honor the Lord in every aspect of your life. And interestingly, bahagi ng calling po nating mga mananampalataya ang i-preserve ang unity ng church.
Ang tanong, how can we keep the unity in the church? Sinagot yan ni Apostle Paul sa verse 2. Yung mga means or ways para makip ang unity sa church, ang unang sinabi niya, with all lowliness. Hindi lowlessness, with all lowliness. Ano ibig sabihin ng lowliness? Hindi ibig sabihin na pag pumasok tayo sa place of worship, pakaganon tayo, low lang. Tapos lakad slowly. Yung modern translation, na-capture niya yung kahulugan ng lowliness. It means humility. Sino sa ating kalagitnaan ang humble? Honestly lang, be honest. Ako ayoko magtaas kasi humble nga, di ba? Humility is the first and foremost characteristic we must practice to maintain unity in the church. Ano yung sabihin ng humility or lowliness? It means not considering ourselves better than others. Not feeling superior to our brethren. Isa sa mga greatest problems ng maraming local churches ay pride. Ika nga, gusto nating makakita ng ebidensya ng pride, hindi natin kailangan tumingin sa ating mga kapatiran. Tignan lang natin ang ating mga sarili at ang pride ay magwi-whisper sa atin, my friend, Pepito, my friend, yung madalas umutang. How can we say that we lack humility? Humility, an essential ingredient for keeping unity. Una, when we don't accept corrections. Sa halip na maging repentant po tayo, nire-recruit natin yung ibang mga kapatiran para mag-side sa atin at atakihin ang nag-correct sa atin. Lack of humility. Another one, when we embrace entitlement. Pinangangalandakan natin ang ating educational attainment. Minsan, may magtatanong po sa atin, saan ka nag-aaral, anong tinapos mo? Hindi para malaman kung ano yung educational background mo, kundi para ibahagi na mas mataas yung pinag-aralan niya kaysa sa'yo. Pinangangalandakan natin madalas yung ating knowledge. Kung sino pa yung konti ang knowledge, siya yung madaldal. Pinangangalandakan natin yung ating trabaho, for example, or maging yung ating mga edad. Parang minamalit natin yung mga mas bata sa atin. Pinangangalandakan natin maaari yung ating mga personal experiences na madalas nating sinasabi ang kasabihan dito sa Pilipinas, papunta ka pa lang, patay na ako. Hindi, pabalik na ako. Pinamamalaki natin yung ating mga contributions, even our spirituality. Entitlement is common sa mga seminars. Kahit anong seminars yan, meron talagang mahahangin dyan. At evident din sa mga pastoral conferences. May mga pastors talaga na talagang mayabang. Nahi-hurt ako pag may nag-approach sa akin mayabang Kasi gusto ko ako lang yung mayabang. Parang natatamaan yung pride kasi ma-pride ka din. Another one, we love to complain. Lack of humility. Hindi natin nakitaan na magandang bagay yung church leadership. Nakakahawa po yung pagiging mareklamo. Sumama ka sa isang taong mareklamo at makikita mo yung sarili mo na mareklamo na rin. Another evidence of lack of humility, we treat prayer and the Word of God as less important. Wala nang excitement to pray, wala nang excitement to listen to the gospel. Yet, yung prayer at scripture ay instrumento ng Diyos para i-strengthen yung unity ng mga believers. Another evidence ng lack of humility, we don't value church gatherings. We don't value church gatherings. Whether we like it or not, pag yung pagliban sa church ay naging habit natin. Para bang pinoproclaim natin, I can live without the body of Christ. Ika nga, package yan When you say you love Christ, you will also love His church. You will always be present as much as possible sa mga church gatherings. Nangyayari po ito sa maraming local churches. How can we preserve unity if you are not actively part of it? According po sa aking na research, doon sa first century, sa background ng New Testament, yung humility ay isang klase ng dishonor. Foreign concept ang humility in the first century. Yung Roman Empire ay nagpe-place ng high value on glory, honor, and strength. Makita natin yung gladiators, di ba? The more they killed, the more glory they gained. Yung mga marathoners nila,
Hindi yan mag-give way para mauna yung nasa likod. Kundi gagamitin ang buong strength para makuha yung crown of victory. Their emperors were obsessed with their powers and wealth. To them, humility, parang weakness. Nasa lower class ka ng society pag ikaw ay humble. But Paul is saying, mga kapatid, practice lowliness. Practice humility. You do not exist to please yung pinaghalong Greek at Roman culture and values, yung Greco-Roman na tinatawag. You exist to please the Lord Jesus by keeping unity in the church through humility. Yung Greco-Roman culture during the New Testament times ay highly competitive. Pero bakit natin dinadala yung competitiveness sa loob ng ating iglesia? Mas magaling ako, mas may alam ako, mas marami akong nagawa, mas malapit ako kay Lord, mas powerful ang prayer ko kaysa sa'yo. Yung small groups po sa church ay malaking tulong. Mas nape-personalize yung approach sa mga members. Pero pag nagkaroon na ng spiritual competition, yung small group namin mas magaling kaysa sa small group ng kabila, ang pangit ng small group nila, nakakatawa. Nagkakaroon ng false church within the church. Bahagi ka ng small group, pero don't forget, bahagi ka ng isang local church. Kailangan i-preserve ang unity. Ang small group ay hindi po lugar para pagchismisan ng ating mga kapatiran. Tama po ba? Sa SM tayo magchismisan, wag sa small group. Meron isang classic story. May local church na nag-divide ng labis-labis dahil yung mga members hindi magkasundo kung anong kulay ng kortina sa church. Divide talaga. May buti, walang kortina dito. Meron po akong alam na ilang dekadang local church na at ilang beses na rin nag-divide. The root cause ng splits or division, lack of humility. Remember, in-address ni Apostle Paul ang division sa Corinthian church. Sa 1 Corinthians 1, verses 10 to 13, Paul said, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. For it has been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. Now this I say, that every one of you says, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul?" Nagkaroon ng kumparahan at competition sa loob ng local church. Kampi-kampihan ba? May nagsabi pa, basta ako makakristo, kay Jesus ako. Paul might be saying, huwag niyo ako pinagloloko, nagyayabangan kayo. Some members think na pag itong pastor na ito ay hindi magpipreach, hindi ako a-attend. Merong mga local churches na may multiple pastors. Merong mga magsasabi ng members, kay Team A ako. Kay Team B ako. Hindi, kay Team C ako. Yung church leadership at church membership ay hindi nilikha para mag-compete, kundi para mag-cooperate ng may kapakumbabaan. Meron mga times na nafe-feel natin, ayaw natin mag-submit sa leadership ng church. Hindi dahil they cannot lead. Of course, they can lead. Kundi dahil we lack the humility to submit. Maraming mga younger pastors today, sobrang nagmamadali na palitan yung kanilang mga senior pastors. Na to the point na nagpe-pray sila, sana mag-retire ng maaga yung senior pastor namin. Kaya sana malasin sa buhay yung pastor namin para ako naman na mag-take over. Yung isa pang piso na epistle ni Paul sa Book of Philippians, sa chapter 2, ina-emphasize doon, humility is the key to unity. Sabi sa Philippians 2 verse 2, "Fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind." Masaya talaga kapag nagkakaisa yung magkakapatiran, hindi nag-iinggitan, hindi nagpapasikatan, bagkus puno ng kapakumbabaan. So lowliness or humility. Second way or second means
na sinabi ni Apostle Paul para ma-preserve ang unity ng church, sa verse 2 pa rin, meekness. Sa other translation, gentleness. Sabi ni John MacArthur, ang ibig sabihin daw nun, pagiging mild-spirited or self-controlled. Kinokontrol natin yung ating mga sarili para hindi magsabi ng mga salitang ibababa ang kapatiran natin o kaya mag-resort tayo sa violence. Gentleness or meekness is the opposite of quick-temperedness. Yung magagalitin ba? Dumarating sa punto na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng magkakapatiran. Kasi hindi naman tayo perfect church. May mga nagtatampuhan sa iba't ibang mga kadahilanan. For example, hindi ka invite sa gala. Ikaw lang hindi sinama. Nakakatampo yon. O kaya naman, hindi ka sinama sa group chat. Kaya hindi ka sinama sa group chat kasi ikaw yung topic. Na-offend ka sa jokes. Minsan ako, may pagkapalabiro ako eh. At dumarating sa point na may na-offend ako. Ika nga, I started a joke, but the joke was on me. At madalas, si Blessy yung na-offend sa mga jokes ko. Hindi niya na ma-identify kung seryoso ako o hindi. Kaya sasabihin ko, joke to. Parang, nangutang tapos hindi pinautang. Di ba sasama? Kaya meron tayo small group para meron tayo utangan. Tama po ba? O kaya pinautang ka pero hindi nagbayad. Paano natin i-approach ang isa't isa kapag may tensions or conflicts? Susugurin ba natin ang ating kapatiran at tuturuin? Anong pinagmamalaki mo? Anong pinagsasabi mo tungkol sa akin? Akala mo hindi ka babayaran sa utang? 4 years pa lang naman yung utang ko. Ang pangit na ugali mo. Simpangit ng mukha mo. Yung iba tahimik lang, pero praying sa naka-conflict. Lord, sana tamaan to ng kidlat sa katanghaliang tapat. Sometimes, nagsisimula sa simple conversation, yung simpleng usapan lang, hanggang sa nagkakaroon ng heated debate, na nagtataasan na yung boses. Merong mga pastors or church leaders na addict sa debate. Hindi for clarity or for building up one another, kundi para i-showcase yung kanilang mga sarili. Na kung merong mga legal luminaries, merong theological luminaries. A preacher once said, we can be right, but we can be rude. We can be right, but we can be rude. Pwedeng tama yung pinaglalaban natin, pero the way nating sabihin, may yabang, may pangalipusta, at pangmamaliit. Pagmamaliit. Sa mga husbands, pag tama si Mrs., mali tayo, say sorry. Tama po ba? Pag mali si Mrs. at tama tayo, shut up and say sorry. Di ba, Blessy? Unity in marriage. Tahimik ka lang dapat. Speaking with gentleness or meekness means using right words at the right time with the right demeanor. Proverbs 15 verse 1 says, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Nakakainis talaga pag meron kang kasamang magagalitin. Nakakababa ng self-confidence, nakaka-discourage talaga. Kaya sa church, kapag hindi tayo mahinahon, sa halip na samahan tayo ng ating mga kapatiran, baka layuan pa po tayo. Obviously, short-temperedness weakens the unity of the church. Hindi lamang po yon. Meron pagkakataon na meron tayong kapatiran na bumabagsak sa kasalanan. Ang common response natin as church members ay condemn right away yung bumagsak sa kasalanan, treat that person harshly, i-distance yung ating sarili sa kanya, kahit na nagrepent na, at sabihin sa ating mga sarili, hindi ko gagawin yung kanyang ginawa. Nakakadiri. Nakakagalit. But Galatians 6:1 says, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Of course, we can be angry. Righteous anger. Controlled anger sa kasalanan. Pero wag nating kalimutan to be meek or gentle
sa ating mga brethren na bumagsak sa pagkakasala because we may see ourselves falling so badly. Be humble. Nakakatawang panoorin sa basketball na kapag nagkamali yung isang player, hindi minumura o binabalatan ng buhay ng teammates o coach. Okay lang yan, bawi ka sa susunod. Sana ganun din po sa church, maging mahinahon tayo sa isa't isa. Kapag tayo ay meek or gentle, nakakatulong tayo na patibayin ang unity ng church. Huwag tayong gigil agad. Like a roaring lion ready to devour. Si Satan yun sa 1 Peter 5:8. Huwag ganon. So another one, sa verse 2 pa rin, paraan para ma-maintain ang unity. Paul said, with long suffering, patience. Ang sabi ni D.A. Carson sa kanyang komentary sa Ephesians, ang point niya, long suffering gives more room for others' mistakes instead of taking vengeance. Long suffering gives more room for others' mistakes instead of taking vengeance. Hindi ibig sabihin na ito-tolerate natin ang kasalanan. We should not. Pero yung point dito, kailangan natin matutunan na mas maging understanding sa pagkakamali ng ating kapatiran. It's not an eye for an eye or a tooth for a tooth. Kasama sa calling natin, whether we like it or not, na pagtiisan ang isa't isa. Kahit tayo Kristiyano na mayroon pa rin tayo mga ugali na hindi kaaya-aya. Ika nga, we are still under construction. Pinapalitada ka pa lang. Substandard pa gamit. Mas magandang term, we are work in progress. Mas social yun, di ba? Kaysa under construction. Kung wala tayong patience sa isa't isa, magkakawatak-watak talaga po tayo. At thankful po ako, dito ko nasasabihin, kay Blessy. Thank you, Blessy, sa mahabang patience sa akin. At kailangan mas mahaba yung thank you mo sa akin. Nag-struggle talaga ako sa patience. Ayoko ng mahabang pila. Naiinis ako pag sobrang tagal. Minsan, pipila ka sa bills payment. Tapos walang lane for seniors. Malapit ka na sa unahan. Dumating yung mga seniors, galing mag-zumba. Doon ka sa likod. Ngayon, pinagpapawisan pa yung mga seniors. 2 weeks ago, binisita kami sa aming bahay na kumakalat na flu. Di ba? Nababalitaan lang natin influenza-like illness. Kaya tinawag na influenza-like illness kasi hindi sure kung influenza A or B. Kailangan meron pang test na gagawin. Ito yung trangkaso na naranasan ko na sobrang sakit. Kahit uminom ka ng paracetamol, sobrang sakit pa rin ng katawan. At sobrang impatient ko para mag-shortcut sa healing process. Pag nakaramdam ako ng konting ginhawa, balik na naman sa physical activities. Pagbalik ng fever, mas matindi. Totoo nga yung iba't ibang santo yung matatawag mo eh. Hindi naman. So, ang hirap at natutunan ko na maging patient, na mag-give time sa body para makarecover. Hindi pwedeng i-shortcut kasi mas lalala yung sitwasyon. Yung pagkakaroon ng daughter katulad ni Yana, I believe, mas na-develop yung aking patience. Yung endless na no, di ba? Una, no. Grabe! Ilang beses ka mag-no-no. Sabi nga ni Teacher Erica, yung mga ganyang edad, nanunubok yan kung matapang ka. Ako ba, mabubola ba ako ni Ana? Panay yung no ko sa kanya. Meron pa gagamitin niya yung kanyang iyak para i-manipulate ka. Yung iyak na walang luha. Pag may luha, artista na yan. At merong utos lagi si Ana. Daddy, look. Look. Daddy, look. Daddy, look. Naka-stiptic na ako sa ano. Of course, given naman yon sa mga bata. Kailangan nila ng matinding atensyon. Sa pagpapastor, patience is necessity talaga. 11 years na po ako nagpapastor. 2014, nang una po akong bumusita dito sa church. 2014 din po ako nag-start. At nabalitaan ko noon, si Blessy, nung pumunta ako, nagtago. Ganda ka. Pangit ba ako? Pero by the grace of God,
Malapit na kami. Ilang taon na tayo? Konti pa lang nakakalimutan na. 2019, 6 years. Magsi 6 years na. 6 years na ako naglalaba. Hindi, nagpapalaundry na kami. Kasi we're rich. Nasaan na ako? Patay ako mamaya pag uwi. Sabi sa akin ni Bless, wag na wag mo akong gagawin illustration. At least masaya kayo, di ba? Patay ako mamaya. So, noong hindi pa ako pastor, akala ko madali lang. Tagal naman umalis ng pastor na to, para ako naman. Marami palang obstacles na pwede magkaroon ng maraming sugat. Kaya honestly, napapaisip ako kung magpalit na lang kaya ako ng career. Maganda yung kita sa vlogging. Naisip ko, anong gagawin ko sa pagbablog? Kakain ng buhay na sa lagubang. O kaya aakyat sa puno ng kamatsili. Di ba? Masarap ihag ng puno ng kamatsili. Mag-artist na lang kaya ako. Kaya lang, puro pogi na lang yung kinukuha. Ako, sakto lang naman. Humble ba? Kaya gusto ko maging magsasaka na lang. Sa Switzerland. Para maganda yung tanawin. Some members attack their pastors. Some members, parang maliit yung pagtingin pag pastor yung trabaho mo o yung work mo. Para bang meron kaisipan yung marami, kapag pastor ka, wala kang pera. Talaga ba? 100,000 yung pangarap ko. Pag pastor, mukha ba akong walang pera? Nagkakape ako sa Starbucks. Once a year. Pag namalengke ako, dala ko sako. Minsan nakakita ako ni Ma'am Tess at ni Kamay sa palengke. Namamalengke ako, dala ko sako. Diba, mukhang sosyal. Doon ko nilalagay yung mga pinamili ko. Tapos maglalakad ako nakaganon. Kasi for 2 weeks yung binibili ko para hindi pa balik-balik. Kaya lang, merong mga tao na maglalagay ng basura. Kaya simula doon, hindi na ako gumamit ng sako. Parang hindi social talaga eh. Imagine, a pastor dealing with different members of the church na merong different personalities and levels of spirituality. Merong mature, merong immature, merong pabebe, merong matampuhin, merong kung ano-ano. Members should also be patient with their pastors. Stop comparing your pastors to other pastors and treat them as human beings too, na merong limitations. Since the church is composed of sinners who may hurt and disappoint us, we must always give room for grace instead of seeking vengeance. Mayroon talagang mga tao sa church na susubukan ng pasensya mo. Yung bang makita mo pa lang yung mukha, mapapahinga ka ng malalim mo, ayan na naman at yung sasabihin, oh, messenger of Satan. Eto na naman, grabe naman yung treatment mong ganon. God allows difficult people in our lives, even in the church, for our sanctification. Para mas lumalim tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. Patience is necessary to preserve the unity of the church. Kung paano ang Diyos ay naging patient sa atin, sana matutunan din po natin extend yung patience na iyon sa ating mga kapatiran for the sake of unity. Sa verse 2 pa rin, sabi ni Apostle Paul, forbearing one another in love. It means sticking with each other, despite weaknesses, despite sin, despite difficult relationships. Of course, mayroong mga times na kalooban ng Panginoon for church members to part ways para mas magkaroon ng kapayapaan sa loob ng church. Pero yung love natin for one another should be stronger than our imperfections and sinfulness. Yung love natin for one another makes us not hastily condemn someone. Hindi natin agad susukuan ng isa't isa. Laging nakaredy yung pagpapatawad para sa isa't isa. We are always willing to show grace to one another. Kasi, kung walang love ang pakikitungo natin sa bawat isa, ang tawag po doon ay plastikan. Kapag nasa loob ng church building, ngitian at kumustahan, pero pag sa labas, ano ang yung sinasabi?
Kapag kaharap, oh, I miss you, sister. I miss you, brother. Pero sa Facebook, sige ang atake. Question. Do we truly love one another as brothers and sisters in Christ? How many times have we backstabbed each other? Hindi natin makikip ang unity sa church without true love for one another. Baka puno pa nga ng hate yung ating mga puso sa mga particular individuals sa loob ng church. Yung love natin for each other should be continuous and unconditional. Mamahalin natin yung isang member ng church, hindi dahil mabait siya sa atin, kundi dahil siya ay kapatid natin sa Panginoon na nilagay sa church na ito. Of course, so may mga masasamang ugali dito sa church dito. I'm not referring to someone na. Pero kung bibigyan tayong chance, bibigyan kayo ng maliit na piraso ng papel at ballpen. Top 3 na pinakamasamang ugali sa loob ng SGPC. Sino yung top 1? Ako lalagay ko yung sarili ko doon. Humble ba? Sa mga may masasamang ugali, magbago naman by the grace of God para lesser ang conflicts na nagli-lead sa disunity. Yung masaklap pa, hindi tayo aware na masama yung ugali natin. Hindi tayo aware na nakakasira na pala tayo sa pagkakaisa ng church. Forbearing one another in love also means helping and supporting one another in the trials of life. Tayo po ba ay nakakadagdag ng kabigatan sa ating mga kapatiran? O tayo nakakatulong para at least maibsan yung mga pinagdadaanan nila sa buhay? To keep the unity of this local church, love for each other should overflow. Love even the unlovable. Kasi unlovable naman tayong lahat pero minahal tayo ng Diyos. Extend natin yun sa ating mga kapatiran. At pagdating po sa verse 3, may pa naman yung minutes ko, no? Minsan lang ako may-invite dito, kaya 2 hours ko na. Verse 3 ang sabi doon, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Ano ibig sabihin ng endeavoring? Ang point ni Apostle Paul, sa pagkikip ng unity, sa pag-maintain ng unity, kailangan may zealousness. Kailangan may eagerness. Kailangan may diligence. In other words, we must make every effort to preserve the unity of the church. Kailangan buong lakas, may passion to keep the body of Christ united. Kapag mayroong nagkwento sa atin, for example, nakasiraan ng ating kapatiran o leader ng church, paano tayo tumutugon? Our tendency is to take side to the one who told us the story first. Parang ganun eh. Sabihin natin, grabe naman pala siya, gumanti ka. Our right response should be, baka na-misinterpret mo lang. Willing ka bang kausapin yung taong yon in the spirit of humility and gentleness? Ang panawagan ni Apostle Paul ay hindi mag-effort para magkaroon ng surprise attack o rebellion sa local church, kundi ibigay dapat natin yung ating best effort na hindi magkagulo sa church. Yung word na keep dito, may idea na keep an eye. Watch carefully. Magmatsyag mabuti at alagaan ang unity ng church. We are going against the will of God, against the gospel, kapag tayo nagiging agent para masira ang unity ng church. At kung puro kasiraan na lang ng church ang iniisip natin since day one, baka hindi pa tayo tunay na Kristiyano. Baka totoo na padala tayo ng kaaway. You need to repent and believe in Jesus. At sa verse 3, sa panghuli, may sinabi po doon, in the band of peace. Ang point ni Apostle Paul, another way to keep the unity of the church ay pangalagaan ng peace. The church should be a peace-loving community. As pointed out sa Ephesians 2, nagkaroon ng peace between Jews and Gentiles. Nasira yung wall of hostility. Kung paano ang bundles of sticks are bound together, it is peace that binds the people of God. We should be peacemakers in the church, not initiators of division. Now, question. Who among us holds something against a brother or sister? Honestly, may sama ng loob ka ba sa kapatiran? Huwag nang gatungan ng hate. Instead, pursue peace. Yung peace na nagpe-preserve ng unity of the Spirit within the church. Now, let's look and reflect. Look at ourselves and reflect. Are we doing our part to keep this church united? Or are we the ones
making it harder to stay connected, to stay together. Isa sa mga primary reasons bakit hindi tayo nagke-care much patungkol sa unity ng church is because we have lost sight of Christ, the head of the church. Remember, the means to unity, the ways to unity, lahat yon katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Lowliness, humility. Sa Philippians chapter 2, pinresent ni Apostle Paul ang greatest example of humility, walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Kahit siya ay Diyos, siya ay nag-take ng servant form. Sinacrifice yung kanyang sarili for our sins. Through the humility of Jesus and obedience, we become united with God and with one another. Focus on Christ. Meekness, gentleness. Jesus said of himself in Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls." Tinrato ni Jesus yung kanyang mga kaaway with gentleness. Nang sa gayon, maialay niya yung buhay niya para sa atin. Through the death of Jesus, we have fellowship with God and with one another. Focus on Christ. Long-suffering, patience. Jesus patiently endured the cross and its shame to save us from our sins and unite us to His flock, the Church of God. Focus on Christ. Forbearance in love. Jesus bore our sin on the cross of Calvary as His expression of love for us. Through His love, we are brought to the family of God, the Church. Focus on Christ. And peace. Jesus, as Prince of Peace, has given us peace with God and peace with one another through His death and resurrection. Focus on Christ. In other words, devotion to Jesus is the ultimate key to keeping the unity of the Spirit in His church. Habang mas napapalapit tayo kay Jesus, mas mag-e-effort tayo na i-keep ang unity ng church. As we end this message, muli, paalala po, it is our responsibility to keep the unity within this church. Our responsibility. Your responsibility. We are responsible to keep the unity within our local church. It means be active, be involved, be submissive, be cooperative. But despite our efforts, we may still fail. Because our sinful nature, pride, impatience, harshness, quick-temperedness, our sinful nature makes us prone to breaking that unity. But take heart, be encouraged, mga kapatid. The truth of God's sovereignty assures us that He holds the ultimate authority to preserve the unity of the church. Questions. Why does this local church still exist? Why does God keep using SGBC to work in our lives even when we sometimes mess up the unity of the church? The answer is this. It's because of the sovereign grace of God. The gracious God who holds this church in His mighty hand, God's sovereign grace overpowers our sinfulness, shortcomings, self-righteousness, and selfishness. And He is the one who keeps the unity of His beloved church through the gospel of our Lord Jesus, by the power of the Holy Spirit, and by His unlimited grace. Last question. Why does the sovereign God graciously keep the unity of His church? It is for our good and for His glory. Our response to the amazing grace of God. Praise be to Him for His amazing grace upon this church. His grace is always greater than our failures. Let us pray. Aming Diyos, maraming salamat po